Tara at pag-usapan naman natin ngayon kung paano ba maging VA or mag-work from home or virtual assistant na tinatawag. Kapag sinabi mong work from home, maraming klase ng trabaho ang pwede mong applyan dito, hindi lang yung pagiging VA or virtual assistant. Pero ang tanong ng karamihan, paano nga ba magsimula? So, isi-share ko sa inyo kung paano nga ba talaga magsimula kung ikaw ay isang beginner or wala talagang experience at all. Kung meron kayong mga tanong, pwede nyong ilagay sa comment and then susubukan kong sagutin lahat sa abot ng aking makakaya. Gumawa ka muna ng resume or curriculum vitae, in short, CV na tinatawag. Pwede kang gumawa sa Word or sa Canva. Ako sa Canva ko gumawa kasi napakarami niyang mga template na pwede mong gamitin. So magsisilbi mo na rin siyang guide kung paano magsimula kapag talagang first time mong gumawa ng resume. Iwasan mo na lang yung mga may marka na crown or pro kasi may mga bayad yan. Halimbawa naman, parang nakukulangan ka sa nilalaman ng CV mo, tingin mo parang hindi appealing sa mga client. Ang gawin mo, mag-take ka ng mga free courses online. Ano ba sa tingin mo yung mga bagay sa skills mo, sa gusto mo, or sa galing mo? Diyan na ngayon papasok yung sinasabi nilang assessment. Ina-assess mo na ngayon ang sarili mo kung saan ka nga ba posibleng mag-e-excel. Ano nga ba yung niche ko? Diyan na papasok yung mga tanong sa sarili mo. Pwede ka ba sa email marketing? Sa social media manager, sa sales, sa telepono? Kasi kung oo, baka okay ka sa call center. Yan, mamili ka na lang kung anong short course ang itetake mo para meron kang idagdag sa resume mo. Si Coursera ang isa sa mga sikat na nag-o-offer ng mga short courses at nagbibigay ng certifications. Napakarami nilang offered free courses dito. Mag-exam ka lang kahit isa o dalawa, tapos ilagay mo sa CV mo under your certifications. Pag tapos ka na sa CV mo, mag-sign up ka na sa job application platforms, katulad nung Upwork, onlinejobs.ph, freelancer.com, Indeed, onlinehelpers.info, Jobstreet, at iba pa. Sa loob ng mga platforms na yan, ay gagawa ka ng profile mo. Halimbawa dito kay Upwork. Pagka-sign up mo sa kanya, ay mag-fill up ka ng mga information tungkol sa education mo, work experiences mo, skills, and so on. So ayan, meron ka ng niche. May resume ka na at nakapag-sign up ka na sa mga application platforms. O nga pala, kapag sa Canva ka kasi gumawa ng resume mo, parang natututo ka na rin kung paano i-navigate ang Canva tool. That is an additional skill for you na pwede mong idagdag sa CV mo na alam mo kung paano i-navigate or gamitin yung Canva. Going back, so kung kumpleto na ang mga weapon mong sumugod sa mundo ng freelancing or work from home, then start applying. Sa bawat application na isasend mo, lagi kang magko-compose ng cover letter. Ibig sabihin, iwasan mong mag-copy-paste. As much as possible, gawin mong personal lahat na tipong sila talaga yung ina-applyan mo. Yung mismong trabaho na pinost nila. May iba kasi na napaka-general yung cover letter nila. So, pwedeng-pwede mo nga talagang i-copy-paste yun. Ang problema sa ganito, possible kang magkamali. Dahil syempre, nasanay ka na sa copy-paste na lang, hindi mo napapansin, medyo hindi na pala tugma doon sa ina-applyan mo yung sinasabi doon sa cover letter mo. Now, base sa experience ko at sa iba kong mga kakilala na nag-work from home din, hindi basta-bastang makakakuha ng client. But, so long as you are patient and persistent, meron at merong darating para sa'yo na match mo. So the key is, do not give up. Kung ma-fail ka sa una hanggang 10 interview mo, do not give up. Habang nag-a-apply ka at naghihintay kay right client, gamitin mo yung free time mo sa pagdagdag ng mga skills na pwede mong i-present sa mga client. Mag-aral ka lang ng mag-aral. Dagdag ka lang ng dagdag ng mga knowledge and skills. Mas maraming alam, mas mataas ang chance mo na magka-client. Mag-research ka lang ng mga possible na tanong sa interview, tapos kunwari, humarap ka sa computer mo, praktisin mong magsalita, sabihin yung mga sagot sa possible questions na yon with confidence. I-familiarize mo itong mga tools na makikita mo sa mga job post nila. Halimbawa, yung Shopify, yan. Pwede kang gumawa ng account doon para lang ma-familiarize mo yung mga functions. Gumawi naman tayo sa basic requirements pagdating sa device. Yung mga gagamitin mo para makapag-work from home. Ito yung mga kakailanganin mo. Laptop or desktop na merong RAM na at least 8GB, SSD drive, i5 processor, 64-bit. So gawin natin lahat ng kaya nating gawin. Kayang-kaya nating ipasa yung mga interview nila at makakuha ng client. Nasa pagsisikap lang natin yan.